Buksan niyo po ang inyong pong mga Bibles sa Ephesians chapter 3. Every Sunday morning, we're going through the book of Ephesians at nasa chapter 3 na po tayo. Now in chapter 3, verse 1 to 7, now alam po natin na si Pablo po ang nagsulat po ng book of Ephesians. At ito po ay sinulat ni Pablo habang siya po ay nakakulong sa kanyang rest house sa Rome. Now, si Pablo po, kung kayo po ay familiar or sinusubaybayan niyo po yung ating Sunday School, alam po natin na meron po at least 4 times na pagkakakulong po si Pablo. Kaya po sa mga sulat po ni Pablo, lagi po niyang binabanggit in my bonds, meaning plural. Dahil 4 times pong nakulong si Pablo. Una pong pagkakakulong niya ay doon sa Philippi. Pangalawa po ay sa Caesarea Maritima. Pangatlo po ay yung sa Rome, kung saan umupa siya ng rest house. Ang kagandahan dun sa third imprisonment niya, para siyang nakakulong siya pero house prison siya. Pero ika-4 na pagkakakulong niya, doon na siya nabitay, doon siya napugutan ng ulo according sa tradition. At dito, ang book of Ephesians, sinulat to during his third imprisonment. First ay Philippi, pangalawa ay Caesarea Maritima, third ay Rome, at doon po niya sinulat yung book of Ephesians. At dito, sinulat ni Pablo ito, in the previous chapter ng Ephesians chapter 2, dito in-explain ni Pablo kung paano yung saved Gentiles ay become united with the saved Jews in the local church at Ephesus. Pinakita niya dito, kung naalala niyo po last time na pinag-aralan natin, na kung ikaw ay ligtas na, whether Jews or Greek or Gentiles, kahit hindi ka Hudyo, ikaw ay kasama at meron ka ng unity with the people of God at meron kayong access dahilan kay Jesus Christ. At pinakita niya to in chapter 2. Ngayon, itong Ephesians 3, 1 to 7, ito ay subsection ng chapter 3 na panalangin ni Pablo para sa mga Ephesian. Kung kayo po, kung naalala niyo yung overview natin or introduction natin last week, alam natin, ang buong chapter 3 po, ito po ay continuation ng prayer ni Pablo para sa mga taga-Ephesians. At sa ilalim noon, so sa loob noon, ito yung chapter 3, 1 to 7, kung saan naglalaman ito ng patutuon ni Pablo, anong klase siyang minister ng Panginoon, anong klase siyang lingkod ng Panginoon, at tungkol saan ang kanyang ginagawa. At yun ang pag-aaralan natin this morning. Babasahin ko po ang Ephesians 3:1. Sundan niyo po ako sa inyong pong mga Bible hanggang Ephesians chapter 3 verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to me, to your word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and of partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Ito pong verse 1 to 3, ito po yung patungkol sa the mystery whereof Paul was made a minister. Si Pablo ay ginawang minister ng Diyos ng misteryo na tinutukoy niya dito, ng misteryo ni Kristo. Tinawag niya dito mystery of Christ. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay humingi po ng tulong sa umagang ito. Nabigyan niyo kami, Ama, ng kaunawaan about Ephesians chapter 3. Tulungan niyo kami na properly ma-interpret po ito upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tamang application. We pray din, Ama, na tanggalin niyo po, Ama, ang bawat distraction upang ang bawat mananampalataya, Ama, ay magkaroon ng bukas na tenga at mapakinggan ang katotohanan po ng inyong pong salita. And we pray na kung sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi po ligtas, I pray na kayo ang magpaunawa sa kanila ng Ebanghelyo. In Jesus' name we pray, Amen. Now ito pong Ephesians chapter 3, verse 1 to 7, dito po ipinakita ni Pablo ang dalawang bagay. Yung una, yung mystery. By the way, sa Bible po, marami pong mystery na binabanggit. Now, yung word na mystery po sa Bible,
hindi po ito katulad ng mystery na word na meron po tayo sa ating panahon. Kasi sa ating panahon, pag sinabing mystery, it's mysterious. Something mysterious. Pero ang word na mystery po sa Bible, ito po ay mysterion in Greek. It means hidden thing or secret. Sa revelation po ng Panginoon, sa paghahayag po ng Panginoon, one nature po ang kailangan nating tandaan, that the revelation of God is progressive in nature. Halimbawa po sa Trinity, hindi naman Genesis 1:1, pinakita na kagad ng Panginoon that there are 3 persons in one God. Hindi natin yan makikita. Pero as we see the scripture from Genesis hanggang sa New Testament, makikita ninyo na meron palang Diyos Ama, meron palang Diyos Anak, meron palang Diyos na Banal na Espiritu, and these 3 persons are one. So, paano natin nakita yon? Hindi naman immediately sa Genesis makikita nyo kagad yan, yung lahat ng teaching about the Trinity. Kung saan, pero habang dumadating yung panahon, nire-reveal ng Panginoon yung doctrine about the Trinity. And it's the same thing din dito sa mystery na tinutukoy ni Pablo. Yung mystery dito na tinutukoy ni Pablo, ito yung mystery which is other ages was not made known unto the sons of men. Hindi ito ipinaalam ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga kung mapapansin nyo in verse 10 ng chapter 3 verse 10, dahil hindi ito inireveal ng Diyos sa iba sa noong unang panahon, referring sa Old Testament, to the intent, verse 10, that now unto the principalities and power in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Dahil hindi ito pinakita ng Diyos sa lumang panahon, ang mga, alam niyo ba, nung panahon ni Paul, yung mga angelic beings in heaven, at yung mga fallen angel na pag-alagala sa mundong ito, uma-attend ng church service sa church at Ephesus. Sabi doon, sa intent na kahit yung mga principalities ay pumupunta sila sa church upang makita at malaman ano yung mystery na hindi pinakita ng Diyos in other ages. Pero dito, ni-reveal ni Pablo ano yung mystery na yun. So that's the first content of chapter 3, verse 1 to 7, the mystery. We're going to talk about that later on. Pangalawang bagay na hinailat dito ni Pablo, that mystery whereof Paul was made a minister. Dahilan sa mystery na yon, na ating pag-aaralan, si Pablo ay ginawang lingkod ng Diyos ng mystery na yon. At yan ang pag-aaralan natin this morning. Now in chapter 3 verse 1, sabi ni Paul, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Sabi dito ni Paul, knowing the incarceration of Paul, ang mga Ephesians member, they tend to be worried at his tribulation. Nabalitaan ng mga taga-Ephesus na yung aming missionary na si Pablo ay nakulong sa Rome. At dahil doon, sila'y nangamba at nalungkot. Kaya sabi ni Paul in verse 13, tingnan niyo po, pagkatapos niyang ipaliwanag kung bakit siya nakulong, sabi ni Paul, which we're going to discuss next week, yung continuation nito, verse 13, whereof I desire that ye faint not at my tribulation for you, which is your glory. So dito, yung mga taga-Ephesians, yung mga Ephesians, sila'y nalulungkot at nalulungkot dahil yung kanilang missionary ay nakulong. At ganun ang sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot dahil merong dahilan kung bakit ako nakulong. And by the way, sabi ni Pablo, Ephesians, I'm not the prisoner of the Rome. I'm not the prisoner of the Jews who persecuted me. I'm not a prisoner of the emperor. I am the prisoner of whom? Sino siya? Of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin dito, hindi ako nakulong dahil sa aking mga ginawa. Hindi ako nakulong dahil meron akong naagadyadong tao. Even though na alam natin yung mga Hudyo na ay nagalit sa kanya dahil sa kanyang pangangaral ng Panginoong Kristo. Pero in-acknowledge dito ni Pablo, ako ay preso ng ninuman kundi ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, ito'y kalooban ng Diyos kung bakit ako nakulong right now. At ang sabi dito ni Pablo, kaya ako nakulong, kaya ako preso or bilanggo ni Jesus Christ is for you Gentiles. Pansinin nyo sa verse 1, for you Gentiles. Ito ang dahilan. Kaya ako nagsasuffer right now. Yes, nangangamba kayo, nalulungkot kayo sa akin. Baka yung ilan sa inyo ay hindi makatulog dahil sa aking pagkakakulong.
Pero gusto kong malaman ninyo, nakakulong ako dito, preso ako ni Jesus Christ, dahilan sa inyo, Gentiles. That's verse number 1. Dito, by the way, right after salvation ni Pablo, alam na niya kaagad na siya'y magsasuffer for the sake of Jesus Christ's name. Kaya sinabi dito ni Pablo, I am the prisoner of Jesus Christ. Kasi right after ma-save si Pablo, ipinakita ng Diyos sa kanya na yes, Pablo, ikaw ay pinili ko upang mag-suffer sa pangalan ko. Go over in Acts 9. Go over in Acts 9. Acts chapter 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Acts chapter 9, verse 15 to 16. Acts chapter 9, verse 15 to 16. Ready? Read. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Now dito po, si Paul ay member pa ng Church of Damascus at yung pastor nilang si Ananias, ang nagbigay nagbigay daan. Ang Panginoon ang nagbigay ng message na to kay Ananias at si Ananias ang nagsabi kay Paul na ang sabi ng Diyos kay Pablo, Paul, I will show you how great things you must suffer for my name's sake. Para sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya going back, nung habang nakakulong na si Pablo, in-acknowledge ni Pablo, I am the prisoner of Jesus Christ. For the sake of the name of the Lord Jesus Christ, I am in prison right now. Now, dito din, to comfort the Ephesians, dinescribe ni Pablo ang kanyang ministry na natanggap mula sa Panginoon. At yun ang titingnan natin today. Yes, nakakulong si Pablo at yung mga taga-Ephesians, yung mga Ephesians ay malungkot, pero dito ipinaliwanag ni Pablo yung kanyang ministry upang magbigay daan na ma-comfort yung mga taga-Ephesus, church believers. Now, halimbawa, for example, yung minister, parang ganito. Yes, nangangamba yung mga Ephesians believers dahil yung kanilang missionary ay nakulong. Pero in a way na ma-comfort ni Pablo itong mga taong ito, ipinaliwanag niya yung mystery whereof Paul was made a minister. So that's the context ng chapter 3. Now, verse number 2, sabi ni Pablo dito sa mga Ephesians, If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given to me, to you who are. Sabi dito ni Pablo, by the way, yung chapter 3 verse 2 to 7, yan po ay isang long sentence sa original. So, yung chapter 3 verse 2 to 7, isang sentence po niya dito. At inumpisahan dito ni Pablo upang tanungin ang mga taga-Ephesians. Sabi ni Paul, napakinggan nyo ba o alam nyo ba yung dispensation of the grace of God na ibinigay sa akin ng Panginoon? So, ito yung context. Nakakulong yung missionary. Yung mga taga-Ephesians, nag-worry sa kondisyon ng kanilang missionary. Pero dito, sabi ni Paul, nabalitaan nyo ba o alam nyo ba yung dispensation of the grace of God? By the way, yung word na dispensation, oikonomian in Greek, it means administration or management or stewardship of a household. Halimbawa, kung si Mikey ay gagawin kong kung halimbawa meron akong hacienda. So, kunyari lang, meron akong malaking tahanan, katulad ni Potiphar. Si Joseph ay ginawang oikonoman ni Potiphar. Meaning siya yung dispensation, siya yung nakatanggap ng dispensation ng pamamahala sa buong bahay ni Potiphar. Kung halimbawa si Mikey gagawin kong chief ruler ng aking tahanan, binigay ko sa kanya yung dispensation of my household. That's the word dispensation means. Ang ibig sabihin nun is stewardship or management. Sabi ni Pablo, yes, hey Ephesians believers, napakinggan nyo ba o alam nyo ba na merong ibinigay sa akin ng Panginoon na stewardship of the grace of God? Stewardship of the grace of God? Nabalitaan nyo ba yun? Sabi dito ni Pablo, of course, these answers, at kung ito yung nagbibigay daan, para in a way na patunayan na kung nalaman yung mga kapatid, church members at Ephesians, na merong ibinigay na
dispensation of the grace of God sa akin, doon yung malalaman kung bakit ako nakakulong right now. So yun ang pinaka-intention dito ni Paul. Nagwo-worry kayo, pero Ephesians, hindi nyo ba nabalitaan na meron akong natanggap sa Panginoon na dispensation of the grace of God? Kaya ako nakakulong right now. Ano yun? Referring to sa Acts 9, na nasabi ng Panginoon kay Pablo, pinili kita upang maging testimony sa mga Jews, sa mga Gentiles, at sa mga rulers, at hindi lamang doon, magsasuffer ka din para sa pangalan ko. At sabi dito ni Pablo, nabalitaan niyo ba yun mga taga-Ephesus? Nabalitaan niyo ba yun? Kasi kung hindi niyo alam kung bakit ako nakakulong right now. So that's verse number 2. Verse number 3. Now, by the way, sa study notes po na ibibigay ko mamaya, makikita niyo po doon kung paano in-explain further ni Pablo yung kanyang ministry. For example, in 1 Corinthians 9. Now, in 1 Corinthians 9, verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Corinthians 9:17. 1 Corinthians 9:17, ready? Read. For if I do these things willingly, I have reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So napansin nyo, the stewardship or dispensation of the gospel is committed unto me. Ano pa? Colossians 1:25. So by comparing scripture by scripture, makikita natin anong klaseng stewardship of the grace of God ang ibinigay ng Panginoon kay Pablo. Colossians 1:25. Colossians 1:25, ready? Read. Whereof I am a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fill the word of God. So dito, binanggit ni Pablo that the dispensation or the management or the administration of the grace of God given to me by God, sabi ni Pablo, it is for you, for your benefit, Colossians. Now, another thing in 2 Timothy 1:11. So, Paul was describing anong ministry ang meron siya by describing the dispensation that he received from the Lord. 2 Timothy 1:11, ready? Read. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. So, ito yung mga details na nagbibigay information, anong klaseng dispensation, stewardship, ang ibinigay ng Diyos kay Pablo na tinutukoy niya in Ephesians 3:2 na dispensation of the grace of God. At dito, mapapansin natin na, of course, kung alam ng mga taga-Ephesians yung katotohanan ito yung magbibigay sagot, bakit nakakulong yung aming missionary? Bakit siya nagsasuffer? Dahilan pala, dahil pinili ng Diyos si Pablo na mag-suffer sa pangalan ng Panginoong Kristo. Now then, pagkatapos po noon, dinescribe na dito ni Pablo from chapter 3 verse 3, ano yung mystery kung saan siya ginawang lingkod. Now, in verse number 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So dito tinutukoy ni Pablo, hindi lamang binigyan ako ng Diyos ng stewardship or ministry of the grace of God for you Gentiles, pero ipinakita din sa akin ng Panginoon yung mystery, something hidden in the past, something hidden in the Old Testament. Ano yung mystery dito? Sabi ni Pablo, kailangan nyo itong malaman so that you would understand what I wrote afore or before. Ano yung tinutukoy ditong afore ni Pablo, yung before? Referring ito sa chapter 2, verse 11 to 22. Ano yung content ng 11 to 22? Kung paano yung Gentiles na dating malayo ay ngayon ay malapit na dahil lang kay Jesus Christ. Ito yung mystery na tinutukoy dito ni Pablo. And in fact, yung description po ng mystery is sa verse number 6. So yung mystery po na tinutukoy dito, according sa context, by the way, sa book of Ephesians, there are two mysteries na tinukoy po dito. Yung mystery sa chapter 5, mystery about the church, and mystery in chapter 3. Kung saan, the mystery which is defined in verse number 6, ito po yung mystery dito.
The mystery that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partaker of His promise in Christ by the gospel. In the Old Testament po, hindi po alam ng mga tao na ang mga Hudyo, ang mga Hintil ay kasamang magiging fellow heirs, magiging joint heirs with Christ. Hindi din po alam ng buong mundo, even ng mga anghel. Hindi nila alam na ang mga Gentiles ay makakasama ang mga Hudyo in the same body. At hindi din alam ng ibang tao, ng lahat ng tao, na ang mga Gentiles ay magiging partaker of the promise of Christ by the gospel. Hindi nila alam yun. Kaya sabi ni Pablo, now this is the mystery whereof I am made minister. Na inireveal sa akin ng Panginoon, na ang mga Gentiles pala ay may plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa mga Gentiles. At ako ay ginawang lingkod ng plano ng Diyos na yun. So nakukuha nyo yung point dito ni Pablo. Merong kalooban ng Panginoon na kanyang pinalano from the beginning, which we see in Ephesians chapter 1, na layunin ng Diyos na ang mga Gentiles ay maging kasama ang mga Hudyo in the same body, ma-save din ang mga Gentiles, maging partakers din sila ng promise, maging fellow heirs din sila. At sinabi dito ni Pablo, yung mystery na yon, doon ako naging lingkod ng Diyos. Ako ang ginamit ng Diyos na maging apostol, maging mangangaral, at maging tagapagturo ng plano ng Diyos na yon. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong mag-worry, Ephesians, kung bakit ako nakakulong right now. Dahil ginagawa ko lamang yung ministry na ibinigay sa akin ng Panginoon. Now, mapapansin niyo po dito na yung going back, jump po tayo sa verse number 6. The word fellow heirs, it is sigkleronoma in Greek. It means one who obtains something assigned to himself with others or a joint participant. Halimbawa po, kung halimbawa si John, ang tagapagmana halimbawa halimbawa si pamilya ni John ay napakayaman at si John ang tagapagmana. And then, ginawa ni Kuya Kurt, inadapt ako bilang ampon. So magkapatid na kami ni John. So ang ginawa halimbawa ng tatay ni John, yung mana, hatiin nyo. Kalahati kay John at kalahati kay Brother RJ. So ang ibig sabihin nun, I became a fellow heirs. Kapwa na akong tagapagmana. Now, sino ang tagapagmana ng Diyos originally? Ang ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo po ang eternal begotten Son of God. At dito ipinakita ni Pablo the mystery na hindi alam, even ng mga anghel, hindi alam ng mga propeta ng lumang panahon, hindi alam ng ninuman na ang mga Gentiles pala will become joint heirs with Christ. Ang Panginoong Kristo ang tagapagmana ng Diyos ng lahat ng bagay, at ang mga Gentiles na were afar off, na nakita natin in chapter 2 na hindi binigay sa kanila ang mga kautusan, wala silang pag-asa, wala silang knowledge ng Messiah, wala silang Diyos sa mundong ito. Pero itong mga Gentiles na to, ang ginawang kapong tagapagmana ng anak ng Diyos. That's the mystery na tinutukoy dito ni Pablo, that the Gentiles should be fellow heirs. In Romans 8:17, Paul said that yung word na sigkleronoma, ito ay tinranslate ng joint heirs in Romans 8:17. Ang mga saved na Gentiles ay naging fellow heirs with the saved Jews as well. So dito, according sa context, yung mystery na tinutukoy dito, ang mga Gentiles pala ay makakasama ng mga Hudyo na tagapagmana ng mga bagay na inihanda ng Diyos. Hindi alam yan ng Old Testament. Kung titingnan ninyo ang Old Testament, walang idea ang mga propeta na mga Gentiles makakasama ng mga Hudyo sa plano ng Diyos in the future. So that's number 1 na description ng mystery dito. Ano pa yung description ng mystery? Sa verse number 6, hindi lamang doon, the mystery that the Gentiles should be of the same body. Una, that the Gentiles should be fellow heirs. Pangalawa, that the Gentiles should be of the same body. Ano po yung body na tinutukoy dito? The local church. The local church. Now,
hindi alam po ng Old Testament. Even in Psalm 22, binanggit ni David that the Messiah would have a congregation. At sa idea ng mga Hudyo, yung congregation tinutukoy dito ni David ay compose ng purely mga Hudyo lamang. Pero fast forward, sabi ni Pablo, yung revelation or mystery na inireveal sa akin ng Panginoon na hindi pala mga Hudyo lamang ang magiging kasama ng katawan ng Panginoon, kundi even ang mga Gentiles will be of the same body. Ano yung same body na tinutukoy dito? The local church at Ephesus at sa mga ibang local church ng ibang bayan. So dito, pinakita ng Panginoon kay Pablo, I'm going to reveal you this, na ang mga Gentiles ay hindi sila excluded. Kung ang Gentiles ay mananampalataya kay Jesus Christ at masasave at sila ay mababaptize, sila ay magiging kabahagi ng isang katawan in the local congregation that I will build in that area. In the context, ito po yung body in Ephesus. So that's the second description of the mystery. And last description, which you will see in verse number 6, the mystery that the Gentiles should be partakers of His promise in Christ. So dito mapapansin ninyo, pangatlong description, na yung mga Gentiles pala na ligtas, sila ay naging partakers or bahagi ng pangako ng Panginoon. Alam niyo, previously, tayo pong mga Gentiles, sabi ng Ephesians 2:12, we were strangers from the covenant of promise. Yan ang Gentiles. We were strangers from the covenant of promise. But God revealed through this mystery na ang mga Gentiles pala ay magiging kabahagi ng pangako na kay Kristo. Now, ang tanong, paano mangyayari yon? In application, alam niyo po ba na lahat ng Pilipino, by the way, pag sinabing Gentiles, kung wala ka sa lahi ni Abraham, ay ikaw ay Gentiles. Meron ba sa inyo ang ninuno si Abraham? Hudyo? Meron bang Hudyo sa inyo? So, given na lahat tayo dito sa kwartong ito, lahat tayo ay Gentiles. Ang tanong, automatic ba na kung ikaw ay Gentiles, ikaw ay fellow heirs na, ikaw ay the same body, ikaw ba ay partakers? Kung mapapansin nyo, sabi ni Paul in verse 6, yung huling bahagi ng verse 6, paano ang Gentiles ay magiging partakers? Paano magiging fellow heirs? Paano magiging of the same body? By the gospel. At yun ang pinapangaral ni Pablo. Kaya ako pumupunta sa bawat syudad. Paano ako nag-establish ng mga churches sa Cilicia, Syria, Galatia, Macedonia, Achaia, and Asia? Bakit ako ginagawa yun? Kasi I am preaching the gospel so that the Gentiles should be fellow heirs, so that the Gentiles will be of the same body, so that the Gentiles should be partakers of the promise. Kaya pala si Pablo ay ganun ang kanyang ginagawa. Bakit siya nangangaral palagi ng Ebanghelyo? Because of this revelation or mystery na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Na makikita natin, habang inaaral natin ang Life of Paul sa Sunday School, ito pala yung motivation ni Pablo. Ito yung motivation niya kung bakit siya ganun ka-intense, ganun siya katapat maglingkod sa Panginoon through the gospel. Now, sa ating panahon, paano ikaw, which is tayo po ay Gentiles, paano ka magiging partakers ng mystery na ito? Paano? Through the gospel. Kung halimbawa, kung sa oras na ito, hindi ka paligtas, one thing is sure, you are not part of what we are talking about. Hindi ka kabahagi ng ating pinag-uusapan. Paano, Brother RJ? Kailangan mong unang gawin ay talikuran ng iyong mga kasalanan. By the way, ano ba, Brother RJ, yung kasalanan? Ang kasalanan po ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang Bible po na ating hinahawakan right now, ito po ay naglalaman ng kautusan ng Diyos. At tayo pong mga tao, tayo po ay expert sa paggawa ng kasalanan o paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Halimbawa, yung 10 Commandments. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Lahat tayo ay lumabag niyan. Ang sabi ng Diyos, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Ang sabi ng Diyos, huwag kang
Huwag kang mga hangad ng bagay ng iba. So mapapansin niyo, lahat tayo ay expert sa paggawa ng kasalanan. At dahil sa ating kasalanan, meron pong kabayaran ng ating kasalanan, which is dagat-dagatang apoy sa hinaharap. Pero ang pagsisisi po na kailangan gawin ng tao, ito yung talikuran ang ating mga kasalanan. Bago po ako maligtas, ako po ay sugarol. Lahat po ng sugal ay alam ko, maliban sa sabong. Dahil sa sabong, hindi ka pwedeng tumaya na ikaw ay 11-year-old. So, hindi ako makapagtaya sa sabong that time. Pero lahat ng sugal alam ko, madyong, lahat ng sugal sa bara alam ko. Pero, nung ako po napakinggan ko ang pangangaral ng Ebanghelyo, nakita ko na yung pala ay mali. At tinalikuran ko yun. Now ngayon, bahagi ng aking pagsisisi sa pagsusugal, hindi na ako bumabalik doon. Hindi na ako bumabalik doon. At yan ang bahagi ng pagsisisi. Alam mo, kaibigan, kung ano ang mga kasalanan na nilalabag mo mula laban sa Diyos. At kailangan mo yung talikuran. Hindi lamang pagtalikod, pangalawa, upang ikaw ay maging kabahagi ng ating pinag-uusapan, which is partakers of the promise of the same body at joint heirs o fellow heirs of Christ, kailangan mo ding sampalatayaan o paniwalaan o buong puso mong pagtiwalaan yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na si Jesucristo ang namatay para sa iyong kasalanan, siya'y inilibing at nabuhay namang muli according sa salita ng Diyos. Now, ito po ang problema sa maraming tao. Pakinggan niyo, ito po ang problema. Alam po lahat ng Pilipino na si Jesus Christ ay namatay. Pero anong impact nun sa inyo? Alam niyo, alam lang natin na si Jesus Christ ang namatay, hindi yun pananampalataya. Ang pananampalataya po ay ganito. Ako, as a testimony po ng aking faith sa gospel, ngayon ako po'y nagtitiwala 100%, ako'y katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Dahilan ang aking kasalanan ay nabayaran na ni Jesus Christ. Without doubt, tuwing gabi, ako'y nananalangin sa Panginoon at alam kong pinapakinggan ako dahilan nagtitiwala ako ng aking kasalanan ay nabayaran na. Ngayon, ako'y nakapaglilingkod sa Panginoon. Alam ko, tinatanggap to ng Panginoon. Why? Dahil nananampalataya ako na ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad, namatay, inilibing at nabuhay na mamuli para sa aking kasalanan. Every day of my life, I know that I am accepted by God because of the Lord Jesus Christ's sacrificial death for my sin. That's faith. Do you have that kind of faith? Meron ka bang ganang klaseng pananampalataya? Or probably ang iyong pananampalataya is just a head knowledge. So dito makikita natin, so yung description ng pagiging fellow heirs, nakikita natin sa verse number 6. At dito, yung in verse number 3, sabi dito ni Paul, how that by revelation, He made known unto me the mystery. Sa pamamagitan ng paghahayag, ipinakita sa akin ng Diyos o pinaalam sa akin ng Diyos yung mystery nito na ang mga Gentiles pala ay merong layunin ng Diyos sa kanila. As tingnan natin halimbawa ang Acts 26. Acts 26. another description dito ni Pablo ng revelation na ito is makikita natin in Acts 26, verse 15 to 19. Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 15 to 19. Acts 26, verse 15 to 19. Ready? Read. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things, which thou hast seen of those in which I have been appeared unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Whereunto, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Now, ito po yung pagkakataon na si Paul ay humarap kay King Agrippa. Sabi ni Paul kay King Agrippa,
King Agrippa, merong utos sa akin ng Panginoon at hindi ko susuwayin yung utos sa akin ng Panginoon. Ano yung utos ng Panginoon sa kanya? The revelation of the mystery. Na ang mga Gentiles pala ay may plano ang Panginoon sa mga Gentiles. Ano yon? In verse 17, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. I send you to the Gentiles. Anong gagawin mo, Pablo? Sabi ni Jesus Christ kay Pablo, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So another verse na nagpapakita yung revelation ng Panginoon ng mystery na ito. Another verse in Galatians 1. Yung binasa natin sa Acts 26, ito po yung right after niyang masave. Galatians 1, in Galatians 1:11 to 16. Galatians 1:11 to 16. Basahin po natin to ng sabay-sabay. This is very interesting. Galatians 1, before that, verse 11 to 16. Ready? Read. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For ye have heard of my conversation in time past in Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it, and profited in the Jewish religion above many my equal in mine own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. So mapapansin niyo dito sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatians, yung gospel ay pinangaral ko sa inyo, hindi ko ito natanggap sa sinumang tao, kundi ito directly kong natanggap kay Jesus Christ. Probably ito po yung time na si Paul ay nasa Arabia. Probably it refers po dun sa Acts 26 na ating nabanggit. Pero one thing is sure, pagkatapos ma-save ni Pablo, binigyan siya ng utos ng Panginoon to preach the gospel to the Gentiles. The mystery na ating pinag-uusapan kanina in Ephesians 3. At ang sabi dito ni Pablo, pagkatapos niya itong tanggapin, I confirm not with flesh and blood. Anong tinutukoy dito ni Pablo? Hindi niya ito kinonsulta kina Peter, kina James, sa mga apostol na nasa Jerusalem. Hindi niya kinonsulta kung ito ba ay ayon sa ginagawa nila. Kundi yung gospel na aking pinangaral sa inyo, Galatians, ito ay directly ni-reveal sa akin ng Panginoon. Referring sa Ephesians 3 na ating pinag-uusapan. So dito, going back in Ephesians, sabi dito ni Paul, as I wrote afore in few words, katulad ng aking sinulat sa inyo before. Ano yung tinutukoy niyang before dito? Yung Ephesians chapter 2. Remember, in chapter 2, pinakita ni Pablo na ang Gentiles na dating walang Diyos, walang knowledge sa Messiah, walang kaalaman sa mga pangako ng Diyos, ay naging kabahagi ng mga Hudyo. At yun yung mystery that he wrote afore in few words. Now, verse number 4, sabi dito ni Paul, in verse number 4, wherefore when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So dito tinawag ni Pablo the mystery of Christ. And in verse number 5, yung mystery na ito, which in other ages was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto His holy apostle and prophets by the Spirit. So one characteristic ng mystery na ating pinag-aaralan, hindi ito ipinakita ng Diyos nung lumang panahon. Hindi ito pinakita ng Diyos sa Old Testament. And even sa mga anghel, hindi ito pinakita ng Diyos, kundi ito'y first-hand nireveal ng Diyos kay Pablo. Now, anong alam ng Old Testament patungkol sa mystery na to? Ang alam lang nila, ang Genesis chapter 12 verse 3, na all families of the earth shall be blessed by the seed of Abraham. Sino yung seed doon? Ang Messiah. Ang alam lang ng Old Testament,
ang lahat ng pamilya ng mundo ay pagpapalain dahil sa Messiah. That's Genesis 12. Ang Isaiah 42 verse 6, Isaiah 49:6, sinabi ni Isaiah na merong liwanag na makikita ang mga Gentiles. Hindi pala ang mga Gentiles ay nadun lamang sa corner ng mundong ito, sa kadiliman, kundi ang Diyos ay magbibigay ng liwanag sa mga Gentiles. And in Isaiah 60 verse 3, sinabi ni Isaiah na ang Gentiles, ang mga Gentiles ay lalapit sa liwanag na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yun lang ang alam nila. Alam nila na the Gentiles, all the families, lahat ng pamilya ng mundong ito ay pagpapalain dahil kay Messiah. Alam lang nila na mayroong liwanag ang mga Gentiles at alam lang nila na magre-respond sa liwanag ang mga Gentiles. And in Psalm 22 verse 22 and 25, alam nila na ang Messiah would have a congregation, would have an assembly. Hindi nila alam, hindi alam ng Old Testament na ang mga Gentiles pala ay masasave at magiging kabahagi ng congregation ng Diyos, ng Messiah in the New Testament. Ano yung congregation or assembly ng Diyos in our dispensation or in our time? Ang mga local churches. Hindi nila nakita yon. At hindi din nila alam na ang mga Gentiles pala ay magiging kabahagi ng future program ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo in verse 5, which is in other ages was not made known unto the sons of men. Now ito din, the same mystery, sabi ni Paul, is now, sa pansinin nyo in verse 5, as it is now. Yung now na tinutukoy po dito, it refers to when the time the epistle was written, around 2,000 years ago. Sabi ni Pablo, habang sinusulat niya, Ephesians, now, ngayon, habang sinusulat ko to, itong mystery na to, it is now revealed unto His holy apostle and prophet by the Spirit. Alam na to ng mga apostol. Alam na to ng mga propeta. Naalala niyo si Peter? Nung si Peter ay sinabi ng Diyos, Peter, pumunta ka kay Cornelius na Gentile. Anong sabi ni Peter? Panginoon, hindi ko, as a way ng rejection, Panginoon, hindi ko kakainin yung anumang bagay na marumi. Sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, yung mga tao, yung mga bagay na aking nilinis, wag mong tratuhin marumi. Referring ito kina Cornelius at sa kanyang pamilya ng mga Gentiles. At according sa Acts 10, nakita natin to, alam natin, nakita natin to last week, na yung mga pamilya ni Cornelius na mga Gentiles, they got saved, they received the Holy Ghost, and they were baptized. So nagtaka ang mga Hudyong Kristiyano. Wait, ang mga Gentiles ay nakatanggap din ng Holy Spirit? Ang mga Gentiles din ay na-save? Ang mga Gentiles din ay nabaptize? Wait a minute, anong nangyayari? Kaya sabi dito ni Pablo, it is now revealed unto the apostles and prophets. Dahil dati, hindi nila alam na ganun pala ang programa ng Diyos. According din sa Acts 11, makikita niyo po na ang mga apostle and brethren in Jerusalem, nakita ang katotohanan nito. And even dun yung si Pablo, pagkatapos ng first missionary journey niya, in Acts 15, nagpunta siya sa mga churches in Samaria and Judea upang ibalita na ang mga Gentiles ay nasisave sa Galatia. Nasisave ang mga mananampalatayang Gentiles dahil hindi nila alam na ang mga Gentiles pala ay nasisave. And even Pastor James ng Jerusalem Church confirmed. So yung tinutukoy dito ni Paul na as it is now revealed unto His holy apostle and prophets by the Spirit. Ngayon, habang sinusulat ko to Ephesians, alam na ng mga propeta at mga apostol na ang mga Gentiles ay kasama ng plano ng Diyos. Kaya dito, sabi ni Pablo in verse 7, whereof I was made a minister. Ginawa akong lingkod ng Diyos ng mystery nito. Katulad ng sagot ni Paul kay King Agrippa. King Agrippa, ito yung binigay sa akin ng Diyos. Ako ba ay magdi-disobey sa heavenly na utos ng Diyos? So dito sabi ni Pablo, as a way to encourage the Ephesians, because itong mga taga-Ephesians, after they heard na nakakulong kanilang missionary, ay nalulungkot sila. Pero sabi dito ni Pablo, I'm going to encourage you, ipakita ko sa inyo, Ephesians, dito sa sulat ko, na kaya ako nakakulong ay dahil sa mystery na ito, whereof I am made a minister. And now, ang application, mga Kristiyano,
Bilang application ng ating nakita right now, si Pablo faithfully fulfilled the ministry that the Lord gave him. Start pa lamang ng early ministry niya, gusto siyang patayin sa Damascus. Itinaka siya. Nang pumunta siya sa Jerusalem, yung kapwa niyang mga kasamahan niyang Hudyo dati, gusto din siyang saktan. Kaya siya tumakas sa Tarsus. Nung nag-first missionary journey siya, nung sila ay nasa Galatia, doon siya pinagbabato na iniwan siyang parang patay na. Half dead. Imagine niyo buong bayan ng isang syudad sa Galatia, pinagbabato si Pablo. Bakit si Pablo hindi tumitigil? Paul, bakit ka pa rin nangangaral? Ganito nang ginagawa ng mga tao sa iyo. Because I was made a minister of the mystery. Now, ang tanong, Christian, ganun si Pablo. That's how Paul served the Lord. Ang tanong, Christian, how about you? Paano mo in comparison ng ministry na ibinigay ng Diyos kay Pablo, meron ding ministry na ibinigay sa iyo ang Diyos. Ang tanong, Christian, paano mo pinagtatapatan ang ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos? Sabi ni Pablo, ako'y nakakulong right now because of this reason. Hindi ako pumatay ng tao, hindi ako nagnakaw, hindi ako nanggulo, pero ako ay nakakulong dahilan ginagawa ko ang ministry ng Panginoon. Christian, tanong, how about you? Or maybe, ang tanong, Christian, involved ka ba sa ministry ng Diyos? Ikaw ba ay naglilingkod sa Diyos? At hindi lamang doon, probably ang tanong, as a way ng challenge sa yung mga Kristiyano, do you take your ministry seriously? Tinitake mo ba seriously yung ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos? Yes, kung ikaw ay ginawa ng Diyos ng Sunday school teacher, binigyan ka ng Diyos ng mga ministry in the church, do you take it seriously? Probably, pag nakausap natin si Paul sa langit at nalaman ni Pablo na hindi natin tinitake seriously ang ministry na ibinigay sa atin ng Diyos, mapapahiya tayo kay Pablo. Pero dito, in light ng ating nakita as an application, how serious and faithful Paul fulfilled his ministry. Now, in our time right now, how about us Christian? Paano tayo Christian right now? Paano yung paglilingkod natin sa Panginoon? Bakit pagka tayo meron ng persecution, hindi na tayo makapagpatuloy? Si Pablo, anumang klaseng persecution, halos naranasan ni Pablo. In-acknowledge niya, I am the prisoner of Christ. Kaya ako nagsasuffer right now dahil kay Jesus Christ. At ginagawa ko to para sa inyong mga Gentiles. How about you, Christian? How do you treat your ministry? Now, sa mga kaibigan natin right now na nandito, probably napakinggan mo na ang Diyos pala ay merong layunin sa bawat Gentile, sa bawat tao. Pero ang napakahalaga na makita natin, kaibigan, dumating tayo sa punto na tayo magsisi at manampalataya sa Panginoon. Dahil kung hindi ka paligtas, kung hindi ka saved, yung mga bagay na ating pinag-uusapan right now, hindi to applicable sa iyo. I tell you, kung hindi ka ligtas, kung hindi ka pa nagsisisi at hindi ka pa nananampalataya kay Jesus Christ, yung mga pinag-usapan natin na magiging kapwa tagapagmana ni Jesus Christ, kasama ng katawan ni Jesus sa local church, magiging bahagi ng mga pangako ng Diyos, hindi ito applicable sa iyo. Merong nakalaang programa ang Diyos sa iyo. Ano yun? Isang dagat-dagatang apoy. Yan ang katotohanan. Pero pwede mo yung matakasan, kaibigan, kung ngayong umaga, pwede kang lumapit sa Panginoon. Panginoon, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Ginawa ko siya noong around April 30, kung hindi ako nagkakamali sa date. Sunday morning noon, naka-attend ako ng isang church, napakinggan ko the same message. At nung kinagabihan, I was convicted sa aking kasalanan. Yung aking palang pagiging suwail na anak sa aking nanay, yung aking palang pagnanakaw, yung aking palang pagsusugal, at aking mga kasalanan, nilalabag ko pala ang Diyos. At that night, I still remember that night, na lumapit ako sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng pagsisisi. Panginoon,
nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. At hindi ko na willingly babalikan yung mga kasalanan na yun. And hanggang ngayon, I don't come back willingly to those sin anymore. Nanalangin ako ng pagsisisi at nanalangin ako ng pagtitiwala. At ngayon, Panginoon, sabi ko, I remember it exactly, nagtitiwala ako na si Jesus Christ ay namatay sa aking mga kasalanan. At nung from that day hanggang ngayon, ganun yung pananampalataya ko. How about you, kaibigan? Kasi tulad na nabanggit ko, kung hindi ka pa saved, hindi ito para sa iyo. Yung mga programa ng Diyos para sa Gentiles, hindi ito para sa iyo. Ang para sa iyo na hinanda ng Diyos according sa salita ng Panginoon, Romans 6:23, kamatayan. Kamatayan hindi lamang pisikal, kundi kamatayan spiritual. Habang buhay na pagdurusa sa isang lugar na impyerno, ayaw mong maranasan yan. Kaya ngayon, kaibigan, pwede kang lumapit sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng invitation. We will have an invitation. I don't know how the Lord talks to you. Probably ikaw ay Kristiyano na, nakita mo yung challenge about the ministry, or probably hindi ka pa saved. Pwede kang lumapit sa Panginoon. We will have 2 minutes time na as a response sa Panginoon. Everyone would pray. And pwedeng gawin mo kaibigan, pwede kang manalangin sa Panginoon. Panginoon, napakinggan ko na ako yung makasalanan. Panginoon, nagsisisi ako sa aking kasalanan. At ako yung mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay para sa aking kasalanan. Hindi head knowledge na katulad ng pinag-usapan natin kanina, kasi lahat ng tao ay merong head knowledge. Halos lahat ng Pilipino ay merong head knowledge about the death of Christ, pero walang kwenta sa kanila yon. Yung pananampalataya na buong puso mong pagtitiwalaan na si Jesus Christ ay namatay. Pwede kang lumapit sa Panginoon in our invitation mamaya. Shall we pray? Ama naming Diyos po,